So good morning sa ating lahat. Kakapapanood ko pa lang ng Incognito. Yan na, sampal na yan sa mga bashers si Daniel Padilla na sinabing hindi na siya makakaahaw na tuluyan ng magiging laos si Daniel Padilla pagkatapos ng hiwalayan nila ng long-time girlfriend na si Catherine Bernardo. Dahil ngayon, nung nanood ako, napakaganda ng palabas. Number 1 na rin sa Netflix ang Incognito ni na Daniel Padilla, Richard Gutierrez, Ian Veneracion, Baron Geisler at ang dalawa pa naging controversial na love team na sina Anthony Jennings at Maris Racal. Wala pang exposure ni Maris dyan pero kabang-abang talaga ang bawat episode ng Incognito. Napakaganda kasi ng plot ng story nila. At isa pa, kasama dito si Kyla Estrada, ang anak ni Janice de Belen at Jan Estrada. Maganda kasi ito bukod sa mala-action, ang labas ng teleserye is pinagsama-sama pa sila. Plus maganda rin yung mga views na makikita mo. Yung plot ng story, yung bawat isa na karakter, may kanya-kanyang itinatagong buhay na istorya. Huwag din natin pansinin ang mga personal issues ng mga cast dito o mga characters dito dahil ang importante ay yung talento nila, yung galing nila sa pag-arte at kung paano nila ibibigay ang lahat sa proyektong ginagawa nila ngayon. Maganda talaga yung Incognito dahil basta katulad na sinabi ko, napakamala action nito. Parang pang international. Kung napanood nyo yung The Expendables na Sylvester Stallone, katulad nito pero hindi talaga siya hindi ko sinasabing kinopya nila yung story ng ganun. Pero yung takbo ng istorya, yung takbo ng actions ng teleserye is kakaiba yung atake ng pagiging action teleserye niya. Hindi katulad ng mga nahuling action teleserye ng ABS-CBN. Ito kakaiba to. Nakakatuwa guys no. Nakaka-proud din ang ginawang comeback ng isang Daniel Padilla. Dahil nagkaroon ng character development ang bawat karakter na ginagampanan niya. Kung dati pagwapo lang siya, pa-cute lang siya. Pero ngayon talagang nag-level up ang pagiging aktor niya. Mula sa drama-drama, mula sa mga teleseryeng nakakaiyak na istorya, dahil sa mga love stories nito is nag-level up talaga siya sa pagiging action star. Dahil naman galing siya sa mga Padilla. So walang duda na isa nga siyang Padilla dahil ang mga Padilla ay mga action stars. So proud tayo kay Daniel Padilla. At proud din tayo kay Catherine Bernardo sa nangyaring hiwalayan ng mga sa solo career na tinatahak nila ngayon. So sa mga bashers din ni Daniel Padilla, wala na kayong magagawa. At sa mga bashers din ng Maton ni na Anthony Jennings at Maris Racal, wala maganda yung naibigay sa kanila na project at magaling din silang umarte. Aminin naman natin na magaling talaga silang aktor at actress. Kaya yung mga bashers diyan, manood na lang kayo para maalis yung inis nyo sa kanila. Dinagdagan pa ni Richard Gutierrez sa recently interview niya. Kung napanood nyo yung kay Ogie Diaz, makikita nyo kung bakit inis rin ang mga netizens o inis rin ang mga ibang fans kay Richard Gutierrez. So panoorin nyo ang Incognito, hindi kayo magsisisi. Abangan nyo palagi dahil napakaganda nito. Napakaganda ng istorya. Plus meron din cameo nito basta nakita ko, napanood ko na may cameo si Bel Mariano. So panoorin natin ang Incognito. At sa mga bashers din, panoorin nyo rin para mawala na yung inis nyo. Ngayon kung inis na inis pa rin kayo, wag na lang kayo mag-open ng Netflix nyo. Manood na lang kayo ng ibang palabas. Wag nyo nang panoorin doon ang Incognito. Basta number 1 sa Netflix ngayon ng Incognito. 2 episodes pa lamang to pero kaabang-abang na palagi. So we're very proud to Daniel Padilla and congrats sa cast ng Incognito dahil sa kabila ng mga negative comments sa kanila is maganda ang naging impact o maganda ang naging feedback ng kanilang teleserye. Yun lang, sayonara.